NBA gumagawa ng paraan para mailigtas ang liga. Durant, LeBron at Curry dapat manalo. Ang ginawa ni Durant ang unang hakbang. Warriors versus Sixers preview. Embiid questionable pa. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original top brand watches, mabibili lamang sa halagang 1,100. I-click lang ang link sa comment section. Ang Big 3 nina LeBron James, Steph Curry at Kevin Durant ang nakakahakot ng pinakamaraming manonood sa NBA. Kaya naman isinama sila ng liga bilang pangunahing tampok sa lineup ng Christmas Day Games. Ipinapakita nito na nais ng NBA na sulitin ang kanilang kasikatan hanggat maaari. Ito rin ay maaaring nagpapahiwatig na nais ng liga na makita ang trio na maglaro sa playoffs. Ang kawalan ng mga veteranong ito noong nakaraang NBA Finals ay nagdulot ng pagbagsak sa ratings. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ng tatlong superstars at ng kanilang mga team, maaaring nag-aalala ang mga opisyal ng liga. Ang Los Angeles Lakers, Golden State Warriors at Phoenix Suns ay may pinagsamang record na 31-9 bago nagsimula ang kanilang masamang takbo. Simula nang magsimula ang kanilang pagbagsak, mayroon na silang collective record na 18-38. At nakikipaglaban na lamang sa mababang antas ng playoff ladder. Kung magpapatuloy ito, nanganganib na mawalan ng pwesto sa playoffs ang tatlong team. Ang tatlo ay bahagi ng isang malakas na Western Conference, kung saan ang mga mas batang team ay nangunguna laban sa mga veterano. Pero ano ang kailangang gawin ng tatlo para bumalik sa playoff contention gaya ng nais ng liga? Pinakaapektado, Phoenix Suns. Pinakaapektado ang Phoenix Suns na nagsimula ng kanilang masamang takbo ng mas maaga kaysa sa Lakers at Warriors na may 15 pagkatalo sa huling 21 laro. Isang nakakabahalang record para kay Kevin Durant na karaniwang inaasahang magpanatili ng team sa itaas ng standings. Gayunpaman, hindi lamang si Durant ang dapat sisihin dahil ang mga injury ay nagpahirap rin sa team. Pero hindi lang ito dahil sa injuries. Sa kanilang talo laban sa severely depleted Memphis Grizzlies, maraming bagong tanong ang lumitaw. Kahit halos kumpleto ang roster, natalo sila sa isang home game laban sa koponan na kulang sa starters at puno ng baguhang manlalaro. Ipinakita nito na malayo pa ang Suns sa pagiging isang koponang kayang talunin ang playoff teams. Kailangang ayusin ng Suns ang kanilang rotations at schemes. Nasa balikat ng mga veteranong manlalaro at bagong head coach na si Mike Budenholzer ang responsibilidad. Kung hindi babalik ang kanilang tagumpay ngayong bagong taon, tiyak na haharap sila sa matinding kritisismo. Golden State Warriors, nawawala ang identidad. Ang Golden State Warriors ay isa pang kuponang hirap makahanap ng kanilang pagkakakilanlan. Matapos pamunuan ang West sa simula ng season, nasa bingit sila ng pagkatanggal sa playoff contention kasabay ng Suns. Ang malaking problema ay ang kawalan ng consistency ni Curry at ng kanyang mga kakampi. Sa isang laro, naglalaro sila ayon sa inaasahan. Sa susunod, may isa o higit pang manlalaro na hindi nagpe-perform na nagdudulot ng kahirapan sa scoring. Kahit si Curry ay nagpakita ng nakakabahalang inconsistencies kamakailan. Kahit na pinuri ang team para sa balancing rotation nito, patuloy silang nahihirapang manalo gamit ang kanilang collective performance. Ang kanilang 2-7 streak ay nagdulot ng pagkadismaya sa mga fans. Kung magpapatuloy ito, pati ang mga top executives ng NBA ay maaaring mag-alala. Dapat tukuyin ni head coach Steve Kerr ang kanyang pinakamahusay na rotation at manatili rito. Samantala, kailangang maghanap ng front office ng isa pang scorer sa trade market sakaling magpatuloy ang inconsistencies ni Curry na 36 na taong gulang na. Para naman sa Los Angeles Lakers, sila ngayon ay nakakaahon. Sa tatlong team, ang Los Angeles Lakers ang tanging may winning record nitong mga nakaraang linggo matapos ang isang kakilakilabot na 3-8 record. Unti-unti silang bumabangon na may 6-3 record mula noong Desyembre 8. Kahit natalo sila kamakailan sa league-leading Cleveland Cavaliers, ang pinakamahalagang natutunan sa mga kamakailang laro ay ang malaking pagtaas ng kanilang effort. Tumugon ang mga manlalaro sa mga kritisismo mula sa fans, coaches at media at ipinakita nilang kaya nilang maglaro. Nagkaroon din ng epekto ang front office matapos i-trade si D'Angelo Russell para sa dalawang posibleng impactful na rotational players.
Kung si LeBron James na 40 taong gulang na ay may limitadong magagawa, nangangahulugan ito na kailangang matutunan ng natitirang team na manalo ng hindi labis na umaasa sa kanya. Gayunpaman, kailangang talunin nila ang mga top playoff teams kung nais nilang maging seryosong banta sa playoffs, isang bagay na tiyak na nais ng liga. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, bibisitahin ng Philadelphia Sixers ang Golden State Warriors sa kanilang unang pagkikita ngayong season. Ang Philadelphia ay kasalukuyang ika-11 sa Eastern Conference, ngunit dahan-dahan nilang pinapabuti ang kanilang standing habang papalapit na ang All-Star break. May 8-2 record sa kanilang huling 10 laro at nakapagtala ng 4 na sunod-sunod na panalo bago ang kanilang paparating na laro laban sa Sacramento. Samantala, ang Golden State Warriors ay nasa ika-10 sa Western Conference at may nakakadismayang 3-7 record sa kanilang huling 10 laro. Huli silang natalo sa Cleveland Cavaliers 113-95 na markado ang kanilang ika-4 na talo sa 5 laro. Sana'y mapabuti nila ang kanilang 8-8 home record sa laban na ito. Ang Philadelphia ay nasa momentum na may 4 na sunod-sunod na panalo, kabilang ang isang notable na panalo laban sa Boston Celtics 118-114 sa panahong iyon. Sa pagbabalik ni Joel Embiid sa lineup at pag-score ng 37 puntos laban sa Portland Trail Blazers, agad silang naging playoff caliber team kapag siya ay nasa court. Gayunpaman, magpapahinga siya sa kanilang laban sa Kings at ang kwento ng kanyang pabago-bagong availability ay maaaring magpatuloy sa natitirang bahagi ng season. Sa kabila ng karagdagang injuries kina Kyle Lowry, Kelly Oubre at KJ Martin, nakakahanap ng paraan ang Sixers na manalo sa likod ni Tyrese Maxey at Paul George. Si Andre Drummond ay naging solidong kapalit kapag nagpapahinga si Embiid na nagbibigay ng malakas na presensya sa rebounding at second chance opportunities sa paint. Dapat nilang maipagpatuloy ang momentum na ito, ngunit titingnan natin kung gaano sila kahanda pagdating nila sa Golden State. Pagkatapos ng malakas na simula sa kanilang season, bumababa na sa lupa ang Golden State Warriors at nahihirapang magbuo ng late game offense maliban sa mga constant heroics ni Stephen Curry. Siya ang kanilang nangungunang scorer ng may 6 na puntos na lamang sa average, habang si Jonathan Kuminga ang kanilang pangalawang scorer. Sa labas ng dalawa, ang Warriors ay isang team na karaniwang umaasa sa collective scoring at ball movement. Kung maipapakita nila ang mabilisang laro laban sa Sixers na may mga limitasyon sa lineup, maaaring makuha nila ang kinakailangang panalo sa bahay. Ang Warriors ay may average na 111.5 points per game kumpara sa kanilang mga kalaban na may 107.2. Ngunit maaaring harapin nila si Joel Embiid at ang malaking mismatch na hatid niya sa paint. Ang Warriors ay may decent 35.9% shooting from the 3-point range. Kaya asahan na subukan nilang palakasin ang aspetong iyon ng kanilang laro sa labang ito. Si Steph Curry ay day-to-day, ngunit kakailanganin nila ang kanyang kontribusyon upang makuha ang panalo dito. Ito ay magiging masayang laro sa unang pagkikita ng dalawang koponan. Ngunit ang status ni Steph Curry at Joel Embiid ay nananatiling isang tanong. Malamang na maglalaro si Embiid matapos ang kanyang pahinga laban sa Sacramento, kaya magkakaroon ng malaking bentahe ang Sixers sa interior matchup dahil sa scoring at rebounding ni Embiid. Sino sa tingin nyo ang mananalo mga kaibigan? Speaking of Warriors, maraming usap-usapan patungkol sa posibilidad na muling makabalik si Durant sa Warriors nitong nakaraang season, ngunit sa huli, nagdesisyon siya kay Devin Booker at sa Phoenix Suns. Sa kabila nito, hindi nawawala ang pag-asa ng mga fans sa pagkakataon na muling magkasama ang dalawang players na si Curry at Durant. Lalo na ngayon matapos mag-post si Durant ng larawan niya kasama si Steph Curry sa social media. Ang post ay agad naging viral sa Instagram at X, kung saan maraming tagahanga ang umaasa na ito ay senyales na nais ni Durant na muling maging teammate si Curry, lalo na't kasalukuyang nahihirapan ang Phoenix Suns at Golden State ngayon. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.